Masayang araw mga ka-PL! Napakasayang araw nga naman itong balitang ibibigay ko po sa inyo mga kababayan. Ayon po kay Senator Amy Marcos, itong investigative body itinatag ni Bongbong Marcos mga kababayan na katulad niya, inutil din. Sorry. Ha? Madidisband na di umano mga kababayan sa darating na Pebrero 1. Aba, unang araw ng Pebrero, madidisband na itong ipinagmamayabang ni Bongbong Marcos na investigative body di umano'y makakatulong para masugpo ang napakalalang korupsyon at mapanagot ang mga kawatan sa kabanang bayan. Isa na lang po ang natitira. Sorry. Patunay lang yan mga kababayan na ang ICI inutil, walang silbi, walang ngipin, kundi papugi lang sa mga iniimbestigahan. Kasi nga, yung mga iniimbestigahan dyan sa ICI, pumupugi kasi hindi naman po napapatunayan na sila ay nagkasala. Kundi, parang nilalaro pa yata ang investigasyon, mga kababayan. Kasi hindi naman po nila isinasa publiko ang mga pagdinig dyan sa ICI. Kaya dapat lang na mangyari ito sa kanila, mga kababayan. O eto, ang balita, ibibigay ko na po sa inyo, mga kababayan. Pero bago po natin simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like at paki-share po para malaman ng ating mga kababayan na ganito kainutil ang binuo ni Bongbong Marcos na investigative body, walang iba kundi itong ICI. O eto na po mga kababayan, binuking na naman sila ni Amy Marcos. Naku, ano ba naman itong si Amy? Bongbong! Bongbong! Yung kapatid mo, binuking na naman kayo. Binumong investigative body, nag-aaksaya ka na ng pera pero walang napala, walang kwenta. O eto, balita. Just in, kapapasok lang mga kababayan. ICI faces possible disbandment as resignation leave only chair standing. According to Senator Amy Marcos, the Independent Commission for Infrastructure may be disbanded by February 1 after another member resigned last month with only ICI Chair Andres Reyes remaining. Mga kababayan, ang tibay ng sikmura mo, Sir Reyes Andres. Hindi ka ba nahihiya? Lumayas ka na sa ICI, sir. Nag-iisa ka na lang, Nilayasan na kayo ng mga kasamahan ninyo kasi mismong yung mga lumayas na yon, maaaring alam nila na inutil yung ICI ninyo. Ano pang ginagawa mo dyan? Talaga bang kapit toko ang datingan, sir? Nagtsatsaga kang tumanggap ng pasweldo mula sa kabanang bayan, mula sa amin. Inutil naman yung investigative body niyo, sir. Inutil. Walang nagagawa. Puro lang kayo pagdinig. Wala naman kayong nakakasuhan. Hindi nasisiyahan ang taong bayan. Kasi nga, inutil.
Sorry po, natawa lang. Hindi kasi maiwasan matawa, mga kababayan eh. No? Walang pinagkaiba ang ICI sa nagbuo nitong investigative body na ito. Eh, sino ba bumuo nito? Siyempre, ang presidente nating inutil din. Paano yung kanyang pamumuno, mga kababayan, walang nagawa sa ating bansa kahit na isang poste ng tulay, napakaraming mga nakabinbin na dapat tapusin na noong nakaraang administrasyon pa yan, imbes na tapusin, yung mag-aapat na taon siya, katunayan, 4 na taon na nga ngayon kasi magsusona naman yung mama na yan eh. Eh di sana natapos na yung mga tulay na yon. Eh hindi ho inuna yung mga proyekto eh. Imbis na unahin, patapusin yung mga proyektong hindi natapos nung nakaraang administrasyon, natural naman yan, meron talaga maiiwan, no? Eh hindi pinagpatuloy, inuna kasi pamumulitika. Nagpadala ka kasi, Bongbong Marcos, sa pinsan mo na naghahangad ding maging presidente sa ating bansa. Hinayaan mo siya na mamulitika siya. Tapos ikaw parang sumabay ka pa. Tinolerate mo pa. O ano nangyari? E de, etong investigative body mo, lumalarawan po ito sa pamumuno mo sa ating bansa, Mr. President. Kung paano kayo ituring ng ating mga kababayan na di umano kayo inutil, inutil din po ang investigative body ninyo. Buwagin nyo na yan. Wala namang kwenta yan eh. Ibalik na lang sa Blue Ribbon Committee ang mga pagdinig dito sa napakalalang korupsyon sa flood control, Mr. President. Kaysa naman sa magtiis yang si Andres Reyes mag-isa dyan sa ICI, kahiya-hiya na ito sa kanya. Buwagin nyo na lang po yan. Pakita nyo na lang po sa taong bayan na sorry, taas kamay na kayo, surrender na. Hindi namin kaya. Kasi pag pinakulong namin si Martin Romualdez, parang ganun ba? Ha? Mayayari din ako. Para totoo yan, mga kababayan. No? Subukan lang ni Bongbong Marcos na pilitin niya talagang ipakulong si Martin Romualdez. Yung totoo ha, hindi yung drama. Yung merong gigil, merong galit. Subukan lang ni Bongbong Marcos, mga kababayan, na ipakulong yung pinsan niya. Ilabas yung mga napakaraming ebidensyang nagpapatunay na si Martin Romualdez ay isa di umano sa mga mastermind. Makukulong yan sigurado. Yung hindi niya pagtatakpan, yung hindi niya ipagtatanggol, hayaan niyang makulong. Yung pinsan niya. Yung nasa kulungan talaga. Tignan lang natin, mga kababayan, kung hindi kumantayan si Romualdez. Ikakanta rin yan si Bongbong Marcos. Katulad nung ginawa ni Saldico, mga kababayan. Magkantahan sila na. Parehas mga sintonado. O di, huli! Ayan! Ang ICI nyo, Mr. President! Inutil. Kagaya nyo po, sabi ng ating mga kababayan, ano pang hinihintay nyo? Bitawan nyo na yan. Ibalik nyo na sa Senate Blue Ribbon Committee. Mas matutuwa pa yung ating mga kababayan. Pero, bago bumalik sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga pagdinig dito sa maanumalyang flood control project, dapat siguro, mga kababayan, mapalitan muna ang liderato ng Senado. Kasi, yung nakaupo ngayon dyan, na Senate President sa Senado, parang tuta pa rin po, mga kababayan, ni Bongbong Marcos. Mantakin niyo po, nung isang araw, naglabas po siya ng kanyang pahayag na ang sabi niya,
malinis daw po ang 2026 budget, mga kababayan. Mas nilinis pa daw po ni Bongbong Marcos. Kaya nagveto si Bongbong Marcos ng 92.5 billion. Niloloko nyo tao. Wag nga kami. Hindi kami kanina lang ipinanganak. Ha? Senate President Tuta Soto. Ha? Ang palagay namin dyan sa ibinito ni Bongbong Marcos na 92.5 billion, sinadyang ilagay yan. Sinadyang gawing insertion o anuman. Basta mailagay lang sa 2026 budget para i-veto. Para kuno, bumango si Bongbong Marcos kasi meron siyang mga ibineto. Huwag nyo kaming linlangin. Ha? Matagal nyo na kaming nalinlang. Ngayon, natuto na lang kami. Yan. Hindi na kami magpapabudol. Kaya, yung ibineto ni Bongbong Marcos, mga kababayan, na 92.5 billion. Drama lang yun. Para sabihin ko na meron siyang ibineto. Style mo, bulok. Di ba? O, eto pa, isang balita, mga kababayan. Naaawa ako dito kay Reyes. Mukhang mabait itong mama na ito. Mukhang mahinahon ito. Pero hindi tayo sigurado. Kasi nasa ICI pero lilinawin ko, hindi naman po ibig sabihin kung ikaw ay nasa ICI at kapituko ka, masamang tao ka. Para sa akin, matino man siguro itong taong ito. Pero ngayon nga, nag-iisa na lang siya sa ICI. Kawawa naman itong mama na ito, kapituko. Kapituko ka, sir? Sir Andres Reyes, kapituko po kayo, sir? Malaki ba talaga pasahod dyan sa ICI? Magkano ba pasahod dyan? Mga bonus. Malaki rin ba, sir? Gaano po kalaki ang bonus dyan? Ano nakaraan? Siguradong meron ho kayong bonus nung Kapaskuhan, sir. Magkano po? Ha? Siyempre, hindi niya sasagutin yan, mga kababayan. Mahihiya yan sa limpak-limpak na bonus na maaaring ibinigay ho sa kanila. O eto, tuloy pa rin ang investigasyon kahit mag-isa na lamang si Chairman Andres Reyes. What? Paano mo masusukol yung mga iimbestigahan ninyo dyan sa ICI kung mag-isa ka na lang? Kaya mo bang paikot-ikutin sila sa mga katanungan mo? Paano mo sila i-interrogate, sir? Aba, tandaan ho ninyo, kapag ka magnanakaw ay tinanong mo, nakahanda na mga sagot niyan. Bago pa lang dumating itong mga pagkakataong ito na haharap sila sa isang investigasyon, meron na po silang sagot sa kanilang mga sa mga itatanong sa kanila. Mahihirapan kang mag-isa, sir, na tapusin ang problema sa korupsyon o sa flood control project kung ikaw lang mag-isa. Bumitaw ka na rin. Nipis-nipisan nyo po ang mukha nyo, sir. Huwag nyo po masyadong kapalan. Kasi ang tawag po ngayon sa'yo ng publiko, ang kapal daw po ng mukha nyo, sir. Sila may sabi hindi ako Ang kapal daw po ng mukha ninyo. Kapituko daw kayo. Ayaw nyo pa rin daw pong bitawan o umalis dyan sa ICI kahit na nag-iisa na lang kayo at wala naman kayong nagagawa. Yang inyong investigative body, inutil. Ano pang ginagawa mo dyan? Aba, tablan ka naman ng hiya, sir. Tablan ka naman ng hiya.
Pag-isipan mo, masisira pangalan mo. Andres Reyes Jr. Naku, damay pa pamilya mo dyan. Damay pa mga anak mo dyan. Pag nalaman ng mga kaibigan ng mga anak mo, yung tatay nila, nag-iisa na lamang sa ICI, at wala namang nagagawa yung ICI, ano sasabihin ng mga anak, ng mga kaibigan ng mga anak mo? Yung tatay mo, no? Kapal din, ano? Nag-isa na lang siya sa ICI. Wala naman siyang ginagawa. Wala na naman nagagawa yung ICI na yan. Pero kapitoko siya, no? Malaki siguro pasweldo siya. Pera-pera na lang ba ang labanan ngayon, sir? Ha? Pera-pera na lang ba? Kaya hindi kayo bumibitaw dyan. Aba, syempre, natural, pera-pera talaga. Bakit? Bakit ko nasabing pera-pera, mga kababayan? May sweldo eh. Bira naman, oo. Baka nga meron pa mga allowance yan eh. Meron pang mga travel allowance. Diba? Meron pang quarterly bonus. O, di ba? Malay lang natin. Hindi tayo sigurado dyan. Pero, pwede. Eh, yung iba, nagsipag-resign na. Ang tiyaga mo, sir. Ang tiyaga mo. Mangingisda ka mag-isa. Huhulihin mo mga big fish. Mag-isa ka lang. Kaya mo kaya? Ba, dinaig mo pa si Superman tsaka si Batman. Lumayas ka na, Andres Reyes! Sa ICI! Mahiya ka sa publiko. Pinagtatawanan ka na lamang po ng ating mga kababayan. Ako, bilang isang mamamayan sa ating bansa, sir, advice lang naman po. Ihamak na mas matanda ho kayo sa akin. No? Ihamak na mas matalino kayo sa akin. Pero, real talk lang ho tayo. Kahiya-hiya na po ang ICI. Kaya nga lumayas yung mga kaibigan mo eh. Tapos magtsatsaga ka pa dyan. Huwag kang maniniwala sa nagbuo ng ICI. Bangag yan. Okay, sana isang araw mapagtanto nyo po, sir, na kahiya-hiya na ang mag-isa dyan sa ICI. Kasi bangag ang nagbuo niyan. Bakit ko nasabing bangag? Eh, sabi ng ate niya, bangag. O patunay, ito pa, isa, mga kababayan. Kundi ba naman bangag tong mama na ito? Tinabla na naman po ang Mindanao. Mga taga Mindanao! Gising Mindanao! Gising! Cebu! Gising din kayo. Pero sa Mindanao muna tayo. Ito ho ang balita. Mindanao Railway Project. Hindi binigyan ng budget ngayong 2026. Bangag hindi. Eh di bangag. Isipin niya ni Marcos. Eh di bangag na kung bangag. Importante, hindi ko sila binigyan ng pondo. O di bangag ka. Eto. Hindi nakatanggap ng pondo ngayong taon ang Mindanao Railway Project na matatandaang isa sa mga proyektong isinisulong noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibinunyag ni Senator Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kawalan ng budget sa nasabing proyekto na makapagbibigay ginhawa sa mga milyon-milyong mga taga Mindanao. Hindi na po inisip ni Bongbong Marcos, mga kababayan, ang mga mahihirap po nating mga kababayan dito sa Mindanao na ito ang tanging pag-asa para mapadali ang biyahe. Lalo na kung malalayong lugar. Katulad po, halimbawa na lang, magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa. Davao Oriental. Pakalayo ho yan, mga kababayan. Davao Occidental. Yan. Para makakuha ho sila ng pasaporte, mga kababayan, dito lang sa kinaroroonan ko, palagay ko nasa mga 150 kilometer
bago makarating ng Davao City at doon maaaring kumuha ng pasaporte ang ating mga kababayan. Papaano po yung mga nasa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental, kundi mano-mano, sasakay sila ng bus na pahinto-hinto ang takbo. Di ang tagal. Ngayon sila kukuha. Ay, halimbawa, kukuha sila bukas. Kaninang umaga, umalis na sila. Sa Davao na sila matutulog. Maghahanap na sila ng matutulugan nilang mura. Para makakuha lang ng passport ng maaga at hindi masapawan sa napakahabang pila. Yun na lang Sana inisip ni Marcos Transportasyon ito Kailangan ito ng lahat. Pero hindi po nag-iisip si Bongbong Marcos, mga kababayan. Pinabayaan niya yung Mindanao Railway Project, hindi niya po pinunduhan. Kung natapos na ito, di sana ang dami na makikinabang. Milyon-milyong mga Mindanawan ang makikinabang rito. Palibhasa po, walang puso. Walang puso si Bongbong Marcos sa mga kagaya ho nating mahihirap. Wala siyang pakialam kasi hudang mahirapan kayo, lalong-lalo na taga Mindanao kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Problema nyo na yan. Duterte kayo ng Duterte. Marcos ang presidente. Di ba? Malamang baka yan ang isip niya. Napipiko na kasi ang mama na yan. Ito pa. It's a good signal sa Mindanao na hindi naman tayo panay Metro Manila lang, ani Cayetano. Nag-agree tayo na dapat decentralize, dapat train over cars, but the budget is not reflecting that, dagdag pa niya. Mindanao Railway Project hindi binigyan ng budget ngayong 2026, mga kababayan. Kaya sa mga taga Mindanao na naniniwala pa rin sa ating presidente na baka meron siyang magawa pa sa nalalabing 2 taon, naku po, mga kababayan ko, mag-isip-isip po kayo. Wag na po kayo sumuporta. At tila inaapi na tayo ng ating presidente. Tulad na lang nitong ating utang, mga kababayan, na naku po, napakataas na po ng ating utang. Pataas ng pataas. Pero wala tayong nakikita na mga nagagawa ng kasalukuyang administrasyon. Ito, basahin natin. Sayang po yung mga pag-uutang natin, pero wala naman pong proyektong nagagawa ang presidente. Bagong record high. Nako, tumaas na naman po. Umakyat sa 17.65 trillion pesos ang total outstanding debt ng Pilipinas sa katapusan ng Nobyembre 2025 ayon sa Bureau of the Treasury, mga kababayan. Mas mataas ito ng 85.84 billion kumpara noong Oktubre dahil sa net issuance ng domestic at external debt. Bahagya naman itong napagaan ng mababang valuation ng foreign currency dominated obligation dahil sa paglakas ng halaga ng piso. Oo, ngayon lang yan. Sunod na buwan, baba na naman yung peso natin, mga kababayan. Sa kabuuang utang ng bansa, 12.12 trillion, mga kababayan. 86.66% ang domestic debt, habang 5.53 trillion o 31.34% ang external obligation. Utang ng Pilipinas umabot sa bagong record high ng 17.65 trillion, mga kababayan. Ganyan po
sila gumamit o mangutang mga kababayan para lang mayroon silang magamit? Para saan? Sa pansariling interes nila? Nasaan yung mga inutang natin? Ang tanong. Utang tayo ng utang. May nakikita ba tayo? Ni pabahay po sa mga pobre nating mga kababayan, wala. Ni tapusin yung mga proyektong nakabinbin na naiwan pa noong nakaraang administrasyon, hindi pinagpatuloy. Pero ang utang, pataas ng pataas ng pataas po, mga kababayan. Sayang. Hindi po si Bongbong Marcos ang magbabayad niyan, kundi tayo. Tayong lahat. Kita nyo na, Mindanao Railways, hindi binigyan ng budget, pero umutang na naman. Nadagdagan na naman yung utang natin. Di ba? Gising Mindanao, gising Cebu, ano ang magiging desisyon ninyo? Suporta pa rin ba tayo kay Bongbong Marcos? Ha? Marcos pa rin ba? Utang natin, napakalaki na, oh. Bira naman, oo. Wala naman tayo nakikita. Pero, yung mga grupo nila, aba, ang lalaki ho ng kinikita. Di ba, mga kababayan? Yan po ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa, sa Administrasyong Marcos, mapapanood ito ng saling lahi ng ating mga kababayan, mga susunod sa atin. Matatandaan nila yan. Ay, ganun pala ang Administrasyong Marcos noon. Walang nagawa. O, halimbawa, pag meron pang isang Marcos sa tumakbo, wala na. Talo na, mga kababayan. O, ito pa, isang balita, mga kababayan. Habang yung ating mga mambabatas na mga magnanakaw, maliwanag na nagnakaw, maliwanag na kung sino ang mastermind, pero wala pa rin nakukulong, mga kababayan. Kapag ka-pobre nga naman, kapag katulad lamang po nating mahihirap, ang bilis po ng batas kumilos, ang bilis po ng hustisya sa mga pobre, napakabilis po, mga kababayan. Pero kapag ka mga elected official, maliwanag na nagnakaw na, naku po, ang kupad ng batas. Walang hustisya, ika nga. Totoo naman. Di ba? Abay, napakarami na ng mga magnanakaw na sa kabanang bayan ng mga elected official. May nakukulong ba? Ha? Wala. Puro lang investigasyon. Walang nakukulong. Pero, kapag kapobre ka, aba, nagnakaw ka lang ng damit, nagnakaw ka lang ng mangga, nagnakaw ka lang ng gatas para sa anak mo, aba, mas lalo na ito. Nagnakaw lang po ng kondom. Ha? Arestado, kulong. Magkano ba halaga ng kondom? 100 mahigit? 200? Kung nakasabay ko itong mama na ito sa isang convenience store, baka ako na nagbayad nitong ninakaw niya eh. Huwag lang makulong eh. Ano? O ito, bagger sa mall. Nako, bagger pala ito. May date siguro. Nahuli. O, bagger sa mall, arestado sa pagnenok ng kondom, mga kababayan. O, arestado ang bagger sa isang mall sa Barangay Mabolo, Cebu City, matapos umano niyang nakawin ang isang pack ng kondom na nagkakahalaga ng 387.75 pesos nitong Huwebes, Enero 6, mga kababayan. Huwag na po nating tapusin. Kuhanin lang po natin yung pinakatema ng balita. Bagger lang kasi. Pobre lang kasi. Walang kakayahang magbayad ng mga abogadong mamahalin, di kalibre. Kaya ayan, kulong kaagad, mga kababayan, arestado. Nagkakahalaga ng 387 pesos lamang po. Kulang-kulang 400 kulong. Pero
yung mga nagnakaw ng trilyon, bilyon, binigyan ng pondo, pero hindi ginamit ang pondo. Meron tayong nakitang proyekto, pero ampaw, substandard, ghost project pa nga yung iba, hindi po nakukulong. Di ba? Si Our Lady of Insertion, mga kababayan, meron din di umano siyang proyekto na hindi natapos. Nasaan yung pondo nun? Siyempre, bago ibinigay sa kanya yung proyekto na yon, yung budget nun, bago napunta sa kanya, kumpleto yan. Baka nga sobra pa eh. Pero, mga poste lang po ang naitayo. Hindi pa nga nabuhusan lahat, kalahati lang. Basta lang may maipakita, itong lupa na ito. Tatayuan ito ng isang gymnasium. Pero hindi natapos. Yung pondo nasaan? Yung pera nun nasaan? Ano tawag doon? Di ba pangungurap yun? Pag nanakaw yun, mga flood control project, kuno meron. Ayan, napakalaking tarpaulin nakalagay. Maglalagay daw dyan ng flood control. Nasaan? Wala tayong nakita. Pero ang pondo na i-release na, naibigay na. Ano tawag doon? Utang? Utang. Utang tawag doon. Di ba kayo maliwanag na pag nanakaw yon? Pero yung pobreng nagnakaw lang ng isang paketeng pambalot ng kanyang manoy, nakulong ka agad. Diyos ko. Hustisya sa Pilipinas, kumusta na? Bilyon, trilyon ninanakaw ng mga elected official. Bakit di natin mapakulong? Pobre kulong. Mangga tumubo mula sa kapitbahay. Ang puno, gumanon yung sanga sa kapilang pader. Pumitas lang ng isang piraso yung matanda na pati senior na pinakulong. Mga kawatan, hindi. Di ba? Lupit, no? Diyos ko po. Sino kaya? Ang isa pang katulad ng dating Pangulong Duterte ang mamumuno sa ating bansa na magkaroon ng patas na batas para sa ating lahat. Malamang, siyempre, walang iba, kundi ang ating panlaban sa 2028, mga kababayan, BP Inday Sara. Bawi tayo, mga kababayan. Mahaba pa naman ang buhay natin eh. Di po ba? Bawi tayo. Ipanalangin natin na wag magkatotoo yung sinabi ni Attorney Harry Roque na di umano'y gurgur ang pinaplano nila ngayon sa ating pangalawang Pangulo. Ipanalangin po natin ang ating pangalawang Pangulo na wag sirain na mga nag-interest na maging presidente sa ating bansa. Dahil pag hindi po Duterte ang mamumuno sa ating bansa, mga kababayan, tuloy-tuloy po tayong ganito. Kawawa po yung ating mga kababayan na napaka-mahihirap talaga. Nagtsatsaga na matulog dyan sa kalye para wag lang maiwan yung kanilang kaperasong hanap buhay. Kawawa ho, mga kababayan. Mabuti yung ating mga kababayan na medyo malalaki ang sweldo. Buhay sila. Wala silang pakialam. Pero tayo, na mga meron pong pagmamahal sa ating kapwa, naaawa tayo, kapit lang kay Allah. Kapit lang na ingatan niya ang ating pangalawang Pangulo hanggang sa maging presidente po ng ating bansa. Kasama ng kanyang mga senatorial candidate sa darating na halalan sa 2028. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.